Lahat ng tao ay naghahangad na maging malaya. Malayang gumawa ng mga bagay na gusto nilang gawin sa buhay. Kaya lang minsan ang kalayaang yun ay naaabuso rin natin mismo. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nasasaktan at nakakulong sa ating sariling kagagawan. Ikaw, gaano ka ba kahanda sa mga responsibilidad na kapalit ng paghingi mo ng kalayaan? Dear Mama Mia, walang araw na hindi ako nagsisisi dahil sa mga desisyong ginawa ko sa buhay ko noon. At minsan na rin akong humiling sa Diyos na sana ay pwede kong baguhin ang aking nakaraan upang wala akong pinagsisisihan ngayon. Ngunit alam kong imposible namang mangyari yon. Imposibleng maganap ang mga gusto kong mangyari. Kaya naman umaasa na lang ako na maaari ko pang baguhin ang aking hinaharap. Isang magandang araw sa iyo, Mama Mia, at sa lahat ng mga tagapakinig mo sa iyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lani, 30 years old at kasalukuyan na nagtatrabaho bilang isang sales associate sa isang tindahan ng cellphone. Meron na akong 2 anak na babae at isa po akong single mother. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay tungkol sa amin ng dati kong live-in partner at ama ng mga anak ko na itago na lang natin sa pangalang Joel. Mama Mia, kung paano ako nakawala at nagpatuloy na bumabangon hanggang sa ngayon, yan po ang magiging buod ng kwento ko. Isang mapang-abusong relasyon po kasi ang pinanggalingan ko. Subalit ngayon pa lang ay gusto ko nang humingi ng pangunawa sa inyo, lalong-lalo na sa mga sensitibong tagbo na babanggitin ko dito sa kwento ko. Mama Mia, 15 anyos pa lamang ako nang makilala ko si Joel. Mas matanda siya sa akin ng 7 taon, pero hindi naman yon naging dahilan para hindi kami magkapalagayang loob at tuluyang mahulog sa isa't isa. At dahil teenager pa lang ako noon at nag-aaral pa lang nang maging kami ni Joel, ay inilihim muna namin ang aming relasyon sa aking striktong mga magulang. Pero dahil nga ang sabi nila, Mama Mia, wala namang sekretong hindi nabubunyag. Hindi rin nagtagal ay nalaman din ng mga magulang ko ang tungkol sa aming dalawa ni Joel. Galit na galit po ang mga magulang ko sa akin. Mama Mia, isang araw, nang makauwi ako ng bahay ay tinanong ako ng mga magulang ko kung sino raw ba ang naghatid sa akin sa bahay. Dapat daw hindi raw ako magsinungaling. Mama Mia, alam kong may alam na sila sa kanilang tinatanong. Kaya naman agad akong nag-deny. Ang sabi nila, wag ko raw subukang mag-deny. Dahil nakita raw ako ng mga tita ko na madalas raw akong hinahatid sundo ng taong yon. Kaya tinanong nila ako kung kaano-ano ko raw ang lalaking naghahatid sundo sa akin. Kailan daw ako natutong sumama sa mga taong hindi ko kakilala? Ang sabi ko naman sa tatay ko ay hindi naman po ibang tao sa akin si Joel. Kung ganon, Joel pala ang pangalan ng lalaking yon. Sino ba kasi yon, Lani? Bakit palagi kayong magkasama ng lalaking yon ayon sa mga tita mo? Wala na akong nagawa kundi aminin ang totoo, Mama Mia. Inamin ko sa mga magulang ko na boyfriend ko si Joel. Parehas silang nabigla. 15 anyos pa lang daw ako. Ano naman kung 15 years old pa lamang ako? Hindi na po ako bata, tay. Sabi ko. Pero nag-aaral ka pa. At sa halip na pagbo-boyfriend ang inaatupag mo,
Dapat mas pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral mo. Lani naman, kakatungtong mo pa lang ng high school. Ano ba naman yan, anak? Hinaing ng nanay ko. Sumabat naman ang tatay ko, Mama Mia, at tama raw ang nanay ko. Ang bata-bata ko pa raw para magkaroon ng boyfriend. Paano na lang daw kapag nabuntis ako? Mama Mia, sinabihan ko ang mga magulang ko na masyado silang OA mag-isip. Nagalit lalo ang nanay ko sa akin. Kailan pa raw ako natutong bastusin sila ng tatay ko? Isa raw akong lapastangan na anak. Nakatwira naman ako, Mama Mia, at ang sabi ko, sila naman ang naunang mambastos sa akin. Sila naman ang unang hindi nakinig. Sila naman ang nagagalit kaagad nang hindi man lang hinihingi ang aking paliwanag. Ang sabi ko ay wala naman kaming ginagawang masama ni Joel. Paghahatid sundo lang naman ang ginagawa nito sa akin. Sinabihan ko pa sila na ang dumi-dumi ng utak nila. Mama Mia, tinanong pa ako ng nanay ko kung yan bang pagsagot-sagot ko ay natutunan ko mula sa eskwelahan o mula sa boyfriend ko. Sigurado raw sila na na-impluensyahan na ako ni Joel para maging ganyan kalapastangan sa kanilang dalawa. Kaya naman sinabi nila sa akin na dapat ay hiwalayan ko raw ang lalaking yon. Pero tumutol ako, Mama Mia. Pinanindigan ko na wala kaming ginagawang masama ni Joel, na hindi niya ako ino-impluensyahan para maging bastos. Ang sabi ko ay sila naman ang unang nambastos sa boyfriend ko dahil kung ano-ano ng mga paratang at panghuhusgang sinabi nila, ganong hindi pa naman nila ito personal nakakilala. Ang sabi pa ng mama ko ay kinakampihan ko raw ang lalaking bago ko palang nakilala kesa sa kanila ng mga magulang ko. Dapat daw, Mama Mia, gawin ko ang gusto nila para mapanatag ang loob nila. Ang gusto raw nila ay maghiwalay na kaming dalawa ni Joel. At sa halip na pagbo-boyfriend, dapat daw pag-aaral muna ang inaatupag ko. Napakabata ko pa raw para magmataas sa kanila at magsabi ng mga bagay na parang alam na alam ko na. Tumanggi ako sa kahilingan nilang hiwalayan ko si Joel. Ang sabi ko ay nagmamahalan kami. Bakit ba hindi nila maintindihan yon? Ang sabi naman nila, Mama Mia, ay ako raw ang hindi nakakaintindi sa mga sinasabi ko dahil bata pa raw ako. Tulad nga ng sabi nila ay mag-aral daw muna ako at magtapos bago pumasok sa pagbo-boyfriend. Huwag ko raw hayaan na matulad ako sa mga pinsan ko na maagang lumandi. Kaya naman hindi nakapagtapos at ngayon ay tangan-tangan na rin nila ang kanilang mga anak. Napakahirap raw mabuhay kaya sana wag kong gayahin ang mga pinsan ko. Doon ay mas lalo ako nagalit sa nanay ko dahil sa sinabi niya. Para naman akong pakawalang babae kung iniisip niyang magiging ganun ako. Ang sabi ko ay matino naman ako. Sadyang nagmahal lang ako. Pero hindi nagpatinag ang mga magulang ko, Mama Mia. Ang sabi nila ay buo na raw ang desisyon nila. Hanggat nakatira raw ako sa pamamahay nila, utos nila ang nasusunod. Batas nila ang hindi ko dapat binabali. At kung susuwayin ko raw, sila ay dapat siguraduhin ko raw na hindi ako magsisisi sa huli. Naging matigas talaga ang aking loob sa gustong mangyari ng mga magulang ko na layuan si Joel. Hindi ko nga pinakinggan ang kanilang utos dahil ang nasa isip ko ng mga panahon na yon ay sino ba naman sila para diktahan kung sino ang gustong mahalin ng puso ko at kung sino ang gusto kong makasama. At kahit na bata pa ako sa edad noon ay masasabi kong naging sakit ako ng ulo ni nanay at tatay. Nandyan yung natuto akong magsinungaling sa kanila, lalo na kapag patago kaming nagkikita noon ni Joel. Mayroon pang ang tagpo na hindi na ako pumapasok sa klase dahil ang gusto ko ay makasama na lang ang boyfriend ko, Mama Mia. Ewan ko rin ba sa sarili ko pero naisip ko na kaya ko pong talikuran ng lahat-lahat. Ang pamilya ko, pati ang pag-aaral ko para lamang kay Joel. Hindi nyo rin siguro naman ako masisisi dahil ang tingin ko noon sa boyfriend ko, Mama Mia,
ay parang isang santo sa sobrang kabaitan. Walang kapintasan at napaka-perpekto. Kaya nga hindi nakatakataka na dumating sa punto na dumedepende na ako sa kanya. Mama Mia, may mga panahon na ako na po ang nagpupunta sa bahay ni na Joel. Nakikita kami doon ng patago. O Lani, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita inaantay eh. Halika, pasok ka dali. Sabi niya sa akin nang pagbuksan niya ako ng pinto. Nagsorry naman ako dahil hirap pa kong takasan ang mga magulang ko ng araw na yun. Bakit? Bantay sarado ka na naman ba sa kanila? Tanong niya sa akin. Mama Mia, doon ay parang mas lalo akong nainis sa mga magulang ko. Hindi lang naman ako ang anak nila pero bakit kung pagbawalan nila akong umalis ng bahay ay bakit para akong isang bakang nakakulong? Kesyo baka raw magpipagkita na naman ako kung kani-kanino. Ano ba naman yon? Nung nakaraang araw, Mama Mia, ay hindi nila ako pinayagang mag-overnight sa bahay ng classmate ko, samantalang gagawa lang naman kami ng project namin. Habang nagkukwento ako noon kay Joel ay natatawa siya. Ang sabi niya ay mukhang wala nga talagang tiwala sa akin ang mga magulang ko. Sabi ko ay marami lang talagang oras ang mga magulang ko para pagdiskitahan ang buhay ko. At hindi na ako natutuwa sa kanila dahil nasasakal na ako. Doon ay biglang sinuggest ni Joel sa akin na bakit hindi na lang ako lumayas sa amin. Kung ganyan lang din pala ang nararamdaman ko. Tinanong ko siya kung saan naman ako pupunta kung aalis ako. Ang sabi niya ay dumito na muna ako sa kanila. Pwede naman daw kaming magsamang dalawa at magtatrabaho siya. Masipag daw naman kasi siya at kayang-kaya niya raw akong buhayin. Mama Mia, nung unang sabi ko ay hindi ko yata kakayanin yon dahil natatakot ako na baka mapatay ako ng mga magulang ko. Paano na lang kapag nalaman nilang hindi ko pa rin pala hinihiwalayan si Joel? Sigurado na lalo nila akong paghihigpitan. Disappointed naman si Joel sa akin. Ang sabi niya, yun daw ang hirap sa akin. Lagi akong nakadepende sa mga magulang ko, kaya naman hindi na raw katakataka na parang bata pa akong ituring ng mga ito. Naasar ako kay Joel dahil alam kong may punto siya, Mama Mia. Sabi niya ay madali lang naman talaga akong makalaya kung gugustuhin ko lang. Pero kung hindi ko raw gusto ay hindi rin naman niya ako pinipilit. Sabi ko sa kanya ay naguguluhan pa ako dahil ang dami-dami na nang iniisip ko. Sabi ko, marami pa akong pinoproblema bukod sa relasyon naming dalawa. Meron kasi akong ibang mga subjects, Mama Mia, na naibagsak nung grading na yun. Kaya sigurado ako na mapapatay ako ng mga magulang ko kapag nakita na nila ang report card ko. Tumawa si Joel. Mabuti na lang daw siya at hindi na nag-aaral. At least hindi na raw niya kailangang isipin at problemahin ang mga grades. Oo, Mama Mia. Hindi na po nag-aaral ang boyfriend ko. Dahil ang sabi niya ay hindi naman daw siya para sa pag-aaral. Ang sabi niya ay hindi rin naman daw magagamit ang mga yon sa totoong buhay. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, ang mahalaga lang daw sa kanya ay mabuhay siya at makasama niya ako. Sa bagay, may punto naman siya. Ako rin naman ay mas gusto kong nandito lang sa bahay nila kasama siya. Tsaka ko na lang iisipin kung ano man ang magiging sermon sa akin ng nanay at tatay ko. Aaminin ko na ng mga panahon na yon ay pakiramdam ko si Joel lang talaga ang nakakaintindi sa nararamdaman ko, Mama Mia. Na siya lang ang tanging kakampi ko at dapat pagkatiwalaan. At hindi ang mga magulang ko na wala nang ibang ginawa noon kundi ang paghiwalayan kami at ang sermonan ako sa araw-araw. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay hindi naman ako mahal ng nanay at tatay ko dahil wala silang ibang ginawa kundi ang paghigpitan ako. Na kapag humingi ako ng kahit konting kalayaan ay madalas na ipagkait nila ito sa akin. At madalas pa na sinasabon nila ako. Sa isip ko noon ay sino ba talaga sila para tratuhin akong parang isang bagay at hindi isang bilang tao?
Kaya nga mas lalo lamang lumakas ang loob kong ipagpatuloy ang aming lihim na relasyon ni Joel nang humigit kumulang 3 taon. At nang tumungtong na ako sa edad na 18, Mama Mia, ay nakipagtanan na ako sa boyfriend ko. Ang sarap palang maging malaya. Palibhasa, minsan ko na rin naituring na isa sa pinakamasayang sandali sa buhay ko ay yung panahon na pumayag akong magtanan kasama si Joel. Na sa wakas ay nakaalis na ako sa poder ng mga magulang ko na walang ginawa kundi paghigpitan ako at ratuhing parang isang robot na laging nakasunod sa mga gusto nila. Oo, Mama Mia, hindi na nga rin ako nakapagtapos noon ng high school dahil hindi rin naman ako nakakapag-aral ng mabuti nung kami pang dalawa ni Joel na lihim na magkarelasyon. Bukod doon ay marami rin akong bagsak na subject, kaya wala na rin akong panghihinayang na huminto na lang. Sa isip ko ay mas madaling magtrabaho na lang para naman kumita na rin ako ng pera. Mama Mia, nanuluyan kami ni Joel sa isang maliit at bakanting kwarto sa bahay ng pinsan niyang babae sa Cavite matapos nga kaming magtanang dalawa. Nagsimula kami ng bagong buhay bilang mag-live-in partner. Nagtrabaho si Joel bilang isang pedicab driver samantalang sumasama-sama naman ako sa pinsan niya para magtinda ng isda sa palengke. Simple lang ang naging buhay namin pero masaya naman ako sa pakikipagtanan ko sa boyfriend ko noon, Mama Mia. At pagkalipas nga ng 3 buwan naming pagsasama ay nabuntis na ako ni Joel. Walang paglagyan ng sayang naramdaman namin matapos ko ngang maipanganak ang panganay naming anak. At kahit parehong mahirap at masarap ang maging magulang, ay hindi ko yun pinagsisisihan, Mama Mia. Kaya lang, pagkaraan po ng 2 taon ay muli na naman akong nabuntis ni Joel. At doon na nagsimulang magkandaletse-letse ang buhay namin matapos kong maipanganak ang aming bunso. Nagdaan pa ang ilang taon, Mama Mia, ay mas lalo lamang bumigat ang pagdadala namin sa buhay. At hindi pa doon natatapos. Dahil imbis na mas magsipag, dahil mas nahihirapan na kami, ay unti-unting nagbago naman ang live-in partner ko. Isang gabi, Mama Mia, ay nagising ako sa malakas na kalabog ng pintuan namin. Kaya naman nagalit ako nung pinagbuksan ko ang pintong yon dahil halos magiba na ito. Nagulat pa ako nung si Joel ang nakita ko na lasing na lasing. Galit pa siya at sinabing bakit ngayon lang daw ako nagbukas ng pinto. Kanina pa raw siya sa labas at nilalamok na raw siya. Tinanong ko siya kung lasing ba siya. Sinagot niya ako kung ano raw ba sa akin kung oo. Tabi ka nga dyan, paharang-harang ka, sabi niya sa akin. Pagkaupo niya sa sofa, Mama Mia, ay sinigawan ko siya. Hoy Joel, kinakausap pa kita, di ba? Ang kapal naman ang mukha mong magpakalasing dyan at umaktong parang wala kang pamilyang binubuhay. Sabi ko, hindi ko alintana noon na halos magmamadaling araw na tulog na ang lahat ng tao. Doon ay nagalit si Joel, Mama Mia. Tinanong niya ako kung bakit raw ako sumisigaw. Naririnig naman daw niya ako. Ano bang problema ko raw at ano bang sinasabi ko? Tumayo siya, Mama Mia, at tinulak niya ako. Sabay sabing ang lakas naman daw ng loob kong magalit na uminom siya. Bakit hindi raw ba siya pwedeng magpakalasing? Sabi niya ay malungkot daw ang buhay niya ngayon. Pero syempre hindi ko raw alam yon dahil ang alam ko lang ay ang magbunganga. Gusto mo ba paputukin ko yung nguso mo para hindi ka na makapagsalita? Pagkasabi niya noon ay sinabunutan niya ako, Mama Mia. At hinila niya ako palapit sa sofa namin. Umaray ako at sinabi kong nasasaktan ako. Sabi ko bitawan niya ako, Mama Mia, pero hindi niya yun ginawa. Mas sinabunutan pa niya ako dahil nakakairita raw ako. Kanina pa raw siya bad trip dahil natalo ang pinusta niya sa sabong. Tapos pag uwi niya pa raw ay lalo ko siyang bubwisitin.
Mama Mia, pagkahila niya ng buhok ko ay tinulak niya ako sa may sala namin. Pagkatulak niya sa akin, Mama Mia, ay sinundan pa niya ako. Sa susunod, ayusin mo yung pananalita mo. Ako pa rin ang padre de pamilya sa pamamahay na ito. Ibig sabihin, ako pa rin ang masusunod. Kapag gusto kong magpakalasing, wala ka nang pakialam doon. Kapag gusto kong umuwi ng madaling araw, wala ka ring pakialam doon. Hanggat hindi ko hinihingi ang opinyon mo, wala kang karapatang magsalita. Sabi niya sa akin. Mama Mia, lumaban pa ako kay Joel. Ang sabi ko ay siraulo siya. Baka nakakalimutan niya na inanakan niya ako ng 2. Kaya responsibilidad niya kami ng mga anak niya. Kaya wala siyang karapatang lustayin ang kakarampot na sweldo sa sabong at sa alak. Doon ay mas lalong napantig ang pandinig ni Joel. Muli niya akong nilapitan at sinabunutan. Ang sabi niya ay hindi raw ba ako nakakaintindi. Sabi niya wala raw akong karapatan na manumbat sa kanya. Bakit ko raw isusumbat sa kanya ang naging pagbubuntis ko kung gayong sarap naman daw ako noong may nangyayari sa aming 2? Mama Mia, umiyak na ako ng umiyak dahil nasasaktan na talaga ako ng sobra sa ginagawa niyang pagsabunot sabay sampal-sampal sa mukha ko. Wala raw siyang pakialam kahit mabunot pa lahat ng buhok ko sa anit dahil asar na asar raw talaga siya sa akin. Ang dapat daw talaga sa bibig kong madaldal ay pinapadugo. Kaya paulit-ulit niya akong sinasampal, Mama Mia. Humagulgol na lang ako habang nagmamakaawa na tigilan na niya ang pananakit sa akin. Sabi niya, Mama Mia, dapat daw ay sumunod lang ako sa kanya. Dapat daw mag-antay lang ako sa mga sasabihin niya. Yun ang unang beses na nagawa akong pagbuhatan ng kamay ni Joel. At aaminin ko na labis talaga akong nasaktan. Hindi lang sa pisikal na aspeto kundi maging sa kaloob-looban ko. Pero inintindi ko na lang noon ang live-in partner ko, Mama Mia. At umasa na lang ako na hindi na yun mauulit pa, na nadala na rin siya sa kanyang nararamdaman dahil sa mainit naming pagtatalo. At yun ang naging dahilan para hindi niya ako sinasadyang masaktan. Mama Mia, pinagtanggol ko pa si Joel sa isip ko. Ang sabi ko ay hindi naman niya sinasadya ang lahat. Pero nagkamali pala ako. Dahil ang minsang pananakit sa akin ni Joel ay nasundan pa nga ng nasundan, lalo na nang mapadalas ang away namin tungkol sa mga maliliit na bagay. Nandyan yung tinatsadyakan niya ako sa sikmura o kaya naman ay sinusuntok kapag naiinis siya sa akin. Sinasabunutan niya rin ako at inuuntog sa pader kapag naiingayan siya sa akin. Pero isang beses, Mama Mia, na nahuli ko siyang may kalandiang babae sa cellphone ay naggalit talaga ako. At nakalimutan ko na ang takot ko na baka masaktan niya ulit ako. Yun ang naging dahilan para mas uminit ang ulo niya sa akin at tuluyan na nga niya akong nabugbog. Mama Mia, habang kumakain kami noon at tulog na ang mga bata ay doon ko kinumpronta si Joel. Ang sabi ko, ang kapal ng pagmumukha niyang mambabae. Sinugod ko pa siya para sampalin ng paulit-ulit. Pero dumipensa siya. Sabi niya, itigil ko raw ang ginagawa ko at ano raw ba ang ikinakagalit ko. Sabi niya ay kaibigan niya lang daw ang babaeng yon. Huwag mo nga akong gawing bobo at tanga, Joel. Kitang-kita naman ang mga ebidensya na nasa cellphone mo. Kaibigan mong mukha mo. May magkaibigan bang nagpapalitan ng mga malalaswang pictures, ha? Tarantado ka. Sabi ko at sinampal ko pa siya ulit. Doon at tuluyan na siyang nagalit, Mama Mia. Ang sabi niya, bakit raw ako magagalit sa ganon, lalaki siya at may pangangailangan. Ako raw ang dapat sisihin kung bakit siya nagkakaganon dahil hindi ko na maibigay sa kanya ang hinahanap niya. Kaya naman hinanap niya yun sa iba. Sabi niya,
Kung magalit raw ako ay akala ko sino raw ako. Sabi pa niya ay hindi naman niya ako asawa. Live-in partner niya lang daw ako. Hindi raw naman niya kami pinapabayaan ng mga bata. Hindi niya raw kami ginugutom. Ang hirap raw sa akin, Mama Mia, ay napaka-selfish ko. Gusto ko raw na ako lang ang masaya. Nakakasakal na raw ako. Pagkasabi niya noon ay sinabunutan niya ako dahil nakakasawa na raw ako. Doon, Mama Mia, ay sumigaw ako at sinabi kong bitawan niya ako. Pero hindi siya nakinig sa akin. Paulit-ulit niya akong sinasaktan para raw magtanda ako, Mama Mia. Sinasabunutan niya ako at sinasampal. Sinusuntok niya rin ako sa tagiliran. Paulit-ulit yon. Mama Mia, hinawakan pa niya ang mga labi ko at ang sabi niya ay paduduguin niya raw yon nang sa ganun ay hindi na ako makapagsalita pa. Naririndi na raw siya sa ingay ko. Mama Mia, paulit-ulit akong humiiyak at humihingi ng tawad sa kanya. Lalo pa siyang nagalit at saka sinakal niya ako. Umabot pa sa punto na halos hindi na ako makahinga. Nagmamakaawa na akong bitawan niya. Nung halos hindi na talaga ako makahinga, Mama Mia, ay binitawan niya ako ng pabalibag sa sahig. Sabi niya ay dapat madala na raw ako sa mga pinagagagawa ko. Dahil hindi raw uubra sa kanya ang pagdrama-drama ko ng iyak. Sabi niya, Mama Mia, nagkakamali raw ako kung ang iniisip ko ay katulad siya ng ibang mga lalaki na nadadala kapag umiiyak na ang mga babae. Akala ko nga noon ay tapos na siya, pero muli niya akong hinawakan at sinampal-sampal dahil matigas raw ang ulo ko. Dapat raw makinig ako sa kanya. Ano, gusto mo paulit-ulit kitang iuntog dito sa pader para tumigil ka na? Natakot ako doon, Mama Mia, dahil sementado pa naman ang pader namin. Natatakot ako na baka dumugo ang ulo ko at baka matuluyan na ako. Ang sabi niya ay masasaktan talaga ako ng paulit-ulit kung hindi ako marunong makinig at sumunod sa kanya. Wala raw akong karapatan na tratuhin siyang basura sa mismong pamamahay niya. Kung ano raw ang gusto niyang gawin ay gagawin niya at hinding-hindi ko raw siya dapat kontrahin. Dahil sino lang naman daw ako sa pamamahay na yon. Ang sabi niya, siya raw ang nagpapasok ng pera, kaya siya lang ang dapat na masunod. Paulit-ulit pa niya akong sinampal habang tinatanong kung naiintindihan ko ba yon. Dahil sa labis na takot, Mama Mia, ay tumango na lang ako at ang sabi ko ay naiintindihan ko na. Iyak na lang ako ng iyak matapos akong bugbugin ni Joel. Nang mga panahon na yun ay pilit kong pinipigilan ang sarili kong humagulgol ng malakas dahil ayokong magising ang mga anak namin at ayoko ring isipin ang mga kapitbahay namin na may nangyayari sa akin. Hindi lang galos sa mukha, pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan, masakit na anit dahil sa pananabunot niya at makirot na pisngi dahil sa pananampal niya ng paulit-ulit. Yun ang iniyak ko nung gabing yun, Mama Mia. Pati na rin ang pambababae niya. Pero malaking bahagi ng pag-iyak ko, Mama Mia, ay ang pagsisisi. Oo, dahil noon ko lang na-realize kung gaano pala kademonyo ang lalaking pinili kong pakisamahan. Noon ko napagtanto na posible ngang nagkamali ako ng taong sinamahan at itinuring nakakampi. Dahil tuluyan na ngang nagbago si Joel. Hindi na siya yung lalaking minahal ko at hindi na rin siya yung taong pinagkatiwalaan ko. Mama Mia, ng mga panahon na yon ay normal na lang kay Joel na gawin akong punching bag sa tuwing umiinit ang ulo niya o natatalo siya sa sugal. Bukod sa pisikal na pananakit ay minumura niya rin ako. Pinagsasalitaan ng hindi magagandang salita at binabastos. Nandyan din yung sa pilitan niya akong kinakaladkad sa aming kwarto para piliting makipagtalik sa kanya kahit na ayaw ko. Pero syempre, ano bang magagawa ko, Mama Mia? Lalo lang ako masasaktan kapag tinatanggihan ko siya at sinusuway ko ang gusto niyang mangyari. Nang mga sumunod na panahon, Mama Mia,
ay naging sunod-sunuran nga ako ni Joel. May punto pa nga na tila naman hida ang buong katawan ko sa pananakit niya sa akin. Na sa tuwing sinusuntok niya ako at sinisikmurahan niya ako, tinatadyakan sa katawan, sinisipa sa mukha, sinasampal at sinasabunutan, ay wala na akong nararamdamang kahit anong kirot at sakit. Pero ang mas masahol pa doon, Mama Mia, ay tiniis ko na lang yun, alang-alang sa mga anak ko. Sa isip ko kasi noon ay ayokong magkaroon ng watak-watak na pamilya at mawalan ng ama ang mga anak ko kung sakaling makipaghiwalay ako kay Joel. Tuluyan na ngang nawala ang Joel na dati kong minahal. Walang araw na nagdadaan noon na hindi niya ako sinasaktan. Ultimo ang mga anak namin, Mama Mia, ay napagbubuhatan niya na rin ang kamay. Bukod doon ay lumala pa rin ang iba niyang bisyo tulad ng pag-inom at paninigarilyo. Sa katunayan, wala na siyang pasintabi kung maglasing. Basta yayain siya ng kaniyang mga barkada, kahit walang maiabot na pera sa amin pambili ng makakain, ay uunahin pa rin niya ang kaniyang pag-inom. Tuluyan na rin siyang nalulong sa sabong, Mama Mia. Mas malaking bahagi ng kita at oras niya ang iginugugol niya sa pagsusugal sa sabungan. At aminado ako na noong mga panahon na yon ay wala na siyang oras para sa amin ng mga anak niya. At kapag umuuwi naman siya sa amin ay laging mainit ang ulo niya. Dahilan para sa akin niya ibunton lahat ng galit niya dahil sa kanyang pagkatalo sa sugal. At dahil nga sa nangyaring yon, Mama Mia, sa buhay namin, kaya nagsikap na lang ako na itaguyod ang aming pamilya. Nang mga panahon na yon, sa tulong ng naging kaibigan ko noon sa high school na si Eliza, ay sinuwerte ako na makapagtrabaho bilang service crew sa isang fast food chain na pinagtatrabahuan rin niya. Bagamat napakaliit ng sweldo ay malaking bagay na rin yon para sa pang-araw-araw naming gastusin. Isang araw, Mama Mia, habang nagbe-break kaming dalawa ni Eliza, ay may tinanong siya sa akin. Ang sabi niya kung okay raw ba ako na mag-overtime. Ang sabi ko naman ay oo, dahil kailangan na kailangan ko ng pera. Kaya naman natuwa siya nang may kasama na siyang mag-overtime nung gabing yon. At pagkatapos nga ng halos 3 oras naming pag-overtime, ay inaya na niya akong umuwi. Pero habang magkasabay kaming umuwi, Mama Mia, ay bigla na lang siyang tumigil sa paglalakad at tinitigan ako. Dahil ang sabi niya ay kanina pa raw niya napapansin na parang ang lungkot-lungkot ko. Tinanong pa niya ako kung may problema ba ako. Hindi pa nga ako nakasagot, Mama Mia, nang mapansin niya na may pasa ako sa noo. Tapos ay bigla niyang tiningnan ang braso ko, Mama Mia. Nakita niya rin na may pasa ako doon. Tapos tiningnan niya ang balikat ko. May nakita rin siyang sugat doon na alam niyang sariwa pa. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Nagpalusot na lang ako na naaksidente ako nung minsang naglilinis ako ng bahay. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi raw ako magaling na magpalusot. Paano raw ako magkakaroon ng sugat na ganyan? Lalo na ganyan kalaki. Mama Mia, tinanong niya ako kung sino raw ang may gawa noon sa akin. Hindi na nga ako nakapagpalusot nung bigla niyang sinabing, "Si Joel bang bumugbog sa'yo?" Tanong niya. Doon ay nagalit siya, Mama Mia. Tinanong niya ako kung kailan pa ako binubugbog ng live-in partner ko. Nakiusap ako sa kanya na wag niya sanang banggitin kahit kanino ang nangyayari sa akin. Tinanong niya ako kung ano raw ang pinagsasasabi ko. Nasisiraan na raw ba ako ng ulo? Bakit gusto kong isikreto ang pangbubugbog sa akin ng gago kong ka-live-in? Mama Mia, sabi niya, kung titingnan raw ang itsura ko, alam niya na mas marami pang pasa sa katawan ko na hindi niya nakikita at natatabunan ng damit. At baka raw mas malala pa nga ang mga yon. Tinanong niya ako kung gaano na ako katagal na sinasaktan ni Joel. Halos maiyak ako nung sinabi ko sa kanya na magta3 buwan na. At sa loob ng mga panahon na yon ay hinahayaan mo lang na gawin kanyang punching bag?
Ganun ba yun ha, Lani? Sumagot ka nga. Kakaloka naman, sabi niya. Ang sabi ko, Mama Mia, ay ano ba ang magagawa ko? Mahal ko si Joel. At hindi ako lubos makapaniwala na nagbago siya ng ganun-ganon na makukuha niya akong saktan. Buwisit namang pagmamahal na yan, Lani. Mukha pa bang pag-ibig yan? Hindi ka na yan matatawag na pagmamahal dahil sinasaktan ka na ni Joel. Hindi pa ba sapat na dahilan niyang mga sugat at pasamo sa katawan para iwan mo ang tarantadong yon? Sabi niya sa akin. Pero nakiusap ako sa kanya, Mama Mia, na intindihin niya sana na kapag iniwanan ko si Joel ay masisira ang pamilya namin. Mawawala ng tatay ang mga anak ko at ayokong mangyari yon. Napakahirap magkaroon ng watak-watak na pamilya sa panahon ngayon at ayoko na pagdaanan yon ng mga anak ko. Mama Mia, ang sabi niya ay ako daw ang umintindi. Pwede raw akong mapatay ni Joel kapag pinagpatuloy ko pa ang pakikisama ko dito. Mama Mia, bakit daw ako nagpapakamartir? Pero ang sabi ko ay ako na muna ang bahala kasi kapakanan ng mga anak ko ang iniisip ko. Nangatwiran pa ako, Mama Mia, na hindi naman ako masyadong sinasaktan ni Joel. Sabi ko kapag natatalo lang ito sa sabong at nalalasing. Sabi ko ay mabait naman si Joel kapag hindi siya lasing at inaalagaan naman niya kami ng mga anak niya. Inilihim ko na lang kay Elisa, Mama Mia, na araw-araw akong sinasaktan ni Joel. Nakiusap ako sa kanya, Mama Mia, na huwag niyang sasabihin kahit kanino alang-alang sa pagkakaibigan namin. Sinigurado ko pa sa kanya na ayos lang ako. Matapos kong ang banggitin kay Elisa ang mga pinagdadaanan ko ng mga panahon na yon, aaminin ko na medyo gumaan talaga ang nararamdaman ko sa loob ko, Mama Mia. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib dahil naibahagi ko na rin sa wakas ang aking kwento. Kaso pinakiusapan ko nga rin noon si Eliza na ilihim na lang ang mga sinabi ko sa kanya. Dahil buo pa talaga ang pag-asa ko sa puso ko na isang araw ay magbabago rin si Joel. Nababalik rin ang dati naming pagsasama. Yung masaya at kahit may problema ay sabay naming haharapin. Umaasa ako na babalik ang dating lalaking minahal ko. At kahit labag nga sa loob ng kaibigan ko, ang naging desisyon ko, Mama Mia, ay nirespeto pa rin naman niya yon. Yon ang lubos kong ipinagpasalamat sa kanya. Kaya lang, suntok sa buwan talaga ang pagbabagong inaasahan ko sa live-in partner ko. Dahil sa pagdaan pa ng mga araw ay mas lalo lang siyang lumalala. Hindi ko na talaga siya kilala noon, Mama Mia, dahil parang halimaw na nagkatawang tao ang tingin ko sa kanya. Sa pagpapatuloy ng pananakit niya sa akin, Mama Mia, ay natauhan na ako na hinding-hindi na siya babalik sa dati. Kaya naman bago pa niya ako tuluyang mapatay ay nagdesisyon na ako noon na tatakasan namin siya ng mga anak ko. Kaso hindi yun nangyari, Mama Mia. Dahil naabutan niya kaming nag-aal sa balutan at yun ang naging dahilan para magalit siya at saktan na naman niya ako. Pero mabuti na lang dahil dumating ang mga magulang ko noon sa tinutuluyan namin. Nauna na pala silang kinontak ni Elisa para ipaalam sa mga ito ang pinagdadaanan ko. Mama Mia, ang sabi kasi ni Elisa ay araw-araw na niyang napapansin na parang dumadami ang pasako sa katawan. Kaya hindi na niya napanindigan ng kanyang sinabi na wala siyang ibang pagsasabihan sa mga pinagdadaanan ko. Doon din, Mama Mia, ay pinaaresto ng mga magulang ko si Joel at ipinakulong. Laking pasasalamat ko sa mga magulang ko noon, Mama Mia. Dahil hindi pa rin nila ako pinabayaan. Yun ang unang beses matapos ang napakaraming taon mula nung naglayas ako sa amin na nakita nila ako ulit. Umiiyak ang nanay ko dahil ang payat-payat ko na raw. Parang hindi na raw ako ang anak nila. Mama Mia,
Nagpasalamat ako sa mga magulang ko dahil dumating sila. Kung siguro nahuli sila ng dating ng mga ilang minuto ay baka wala na rin ako sa mundo. Baka natuluyan na rin ako ni Joel. Humingi pa ako ng pasensya sa kanila, Mama Mia. Humingi ako ng tawad dahil ako ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang buhay ko. Sinabi ko sa kanila na kung hindi ako naglayas noon, na kung pinakinggan ko lang ang mga payo nila sa akin, malamang ay iba ang naging buhay ko ngayon. Malamang ay hindi ako nabugbog ni Joel. Malamang ay nakapagtapos ako tulad ng iba kong mga kaklase. Mama Mia, pinapatahan ako ng mga magulang ko habang labis-labis ang pag-iyak ko at paghingi ng sorry sa kanila. Nagtanong pa sila kung bakit hindi raw ako nagpapakita sa kanila at bakit hindi raw ako nagsumbong sa kanila na winawalang hiya na pala ako ng kinakasama ko. Ang sabi ko ay nahihiya ako sa kanila, Mama Mia, dahil sa laki ng naging kasalanan ko. Sabi ko pa nga siguro ay pinaparusahan na ako ng langit dahil sa pagiging suwail ko sa kanila. Mama Mia, ang sabi ng mga magulang ko, sila raw ang dapat humingi ng tawad sa akin. Sabi nila kung hindi raw siguro sila masyadong naghigpit sa akin noon, ay baka hindi ko maisipang maglayas. Kung hindi raw sila naging strikto masyado, baka raw ay naging hingahan ko pa sila. Hindi raw sila naging makatwiran sa akin. Hindi raw nila ako pinapakinggan noon dahil ang buong pakiramdam nila ay bata pa ako at wala pa akong nalalaman na dapat sila lang palagi ang nasusunod dahil sila ang mas nakakatanda at mas nakakaalam sa buhay. At yun daw siguro ang dahilan, Mama Mia, kung bakit subconsciously na itulak nila ako palayo. Nung umalis raw ako sa bahay namin ay walang araw raw at gabi na hindi nila ako hinanap. Kaso mahirap raw hanapin ang isang taong ayaw magpahanap. Kaya simula noon ay pinagsisisihan na raw nila ng gusto ang mga paghihigpit nila sa akin. Yung mga araw na madalas nila akong pagalitan noon kahit na hindi ko naman talaga kasalanan. Kahit na hindi naman talaga dapat ako ang sisihin, Mama Mia, ay ako rin ang kanilang sinisisi. Ang alam kasi nila, Mama Mia, na kapag bata pa, dapat ay sumusunod lang sa mga magulang. Hindi raw nila naisip na kahit musmus pa ako, ay may sarili na rin akong pag-iisip at mga desisyon sa buhay. Dapat daw bilang mga magulang ko, mas inunawa nila ako at mas ginabayan. Humingi sila ng tawad sa akin dahil sa kanilang pagkukulang. Pero ang sabi ko, Mama Mia, ay hindi po sila dapat humingi ng tawad sa akin. Dahil ako naman ang anak, dapat ako ang mas sumunod. Ang mahalaga ay magkakasama na kami. Tinanong ko sila kung tatanggapin pa ba nila ulit ako sa bahay nila kasama ang mga anak ko. Sabi ko ay gusto kong bumawi sa kanila. Doon ay biglang tumawa ang mama ko. Ang sabi nila ay welcome na welcome pa rin raw ako sa bahay namin. Tanggap raw nila ako, Mama Mia. Sabi nila ay matagal na raw nilang kinasabikan na makasama nila ulit ako. Yun nga lang, dahil mukhang may mga apo na rin daw sila sa akin, ay baka mas magiging malaki at masaya na ang pamilya namin. Doon ay niyakap ko ang mga magulang ko, Mama Mia, at pinaramdam ko sa kanila at sinabi ko sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Sa unang beses, sa kay tagal na panahon matapos nga naming magkitang muli ng mga magulang ko, ay nakaramdam ako ng labis na saya at kapanatagan ng aking puso. Mga damdamin na hindi ko alam kung kailan ko huling naramdaman, lalo na nung nagkasama pa kaming dalawa ni Joel. Nang mga panahong yon ay sinundo na nga kami ng mga magulang ko pabalik sa probinsya namin. At doon na nga kami tumira kasama ang mga anak ko, Mama Mia. Pero bago ako umalis noon sa Cavite ay nagpasalamat ako ng lubos kay Elisa dahil siya ang naging dahilan kung bakit tuluyan akong nakalaya sa magulo
masalimuot at toxic naming relasyon ni Joel. Pagdating namin sa bahay ng mga magulang ko ay nangako ako sa aking sarili na magsisimula kami ng bagong buhay ng mga anak ko. At bagaman malaking adjustment talaga ang ginawa namin dahil nga sa pagkakakulong ni Joel, ay masasabi kong worth it naman ang lahat. Mas panatag kami ngayon at naging ligtas lalo't nasa likod ko ang mga magulang ko. At nasa likod na rin ng rehas ang taong nagdulot ng matinding takot sa aming mag-iina. Mama Mia, sa kasalukuyan ay nakakulong pa rin si Joel at mukhang wala na siyang tsansang makalaya pa dahil patong-patong na kaso ang isinampa namin sa kanya. Ako naman ay nagsisikap sa buhay para mabigyan ng magandang kinabukasan ang dalawa kong mga anak. Bagaman mahirap maging single mother ay ginagawa ko na lamang inspirasyon ng mga anak ko. Aaminin ko, Mama Mia, na may mga gabi pa rin na napapaniginipan ko ang pambubugbog sa akin ni Joel at minsan ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. Pero dahil sa tulong at gabay ng mga magulang ko, pamilya at mga mabubuting kaibigan at eksperto, ay unti-unti kong nalagpasan at nakalimutan ang mga masasakit na alaalang yun. Mama Mia, hanggang dito na lang muna ang sulat ko at lubos ko pong ipagpapasalamat sakaling mapili nyo man ang storya ng buhay ko. Sana ay merong napulot na aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na ang mga magulang at mga kabataan. More power po sa iyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Lani. Hindi talaga maiiwasan na kapag nasa murang edad pa tayo, katulad ni Lani noon, ay naiisip natin na may mga bagay na kayang-kaya na nating gawin at panindigan. Naiisip natin na kaya na nating magdesisyon para sa ating mga buhay, na hindi na dapat nangingialam ang ating mga magulang, na hindi sila dapat nagdidikta sa kung ano ang dapat nating gawin. Dumaan din ako sa ganyang stage. Siguro lahat tayo. Pero sana sa mga kabataan na nakikinig, sana wag nating kalimutan na ang mga magulang natin ay wala namang ibang hinahangad kundi ang ating kabutihan. Sana bago tayo magalit sa kanila, bago tayo gumawa ng malaking desisyon na makakapagpabago ng ating buhay, sana isipin natin na ang kanilang ginagawa ay para rin sa kanilang pagmamahal sa atin. At sa mga magulang naman na nakikinig ngayon, sana po wag niyong i-invalidate ang mga nararamdaman ng inyong mga anak. Huwag niyong isipin na porke magulang kayo, ay kayo lang ang may say sa lahat ng bagay, na kayo lang ang nakakaalam. Na yung nararamdaman namin ay lilipas lang din at dapat hindi namin pagtuunan ng pansin. Naway, gawin po nating open ang communication natin sa ating mga anak. Nang sa ganon ay mas maintindihan natin ang isa't isa. Komunikasyon lang po ang kailangan para magkaintindihan. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa kwentong ating itinampok ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ni Lani, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. I-share niyo na rin ang videong ito, tapos huwag kalimutan na i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa bawat kwento na ating ibabahagi dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po muli sa inyong pagtitiwala. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.